Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. Ang update nga palang ito guys ay para sa buwan ng November. Ang November nga pala guys ay autumn season dito sa lugar natin. Sa video ito guys, samahan niyo ako dito sa loob ng greenhouse. So, sa ganitong season guys ay repotting na tayo guys ng mga succulent natin na kailangan na repotting. Ang isa pa natin pinagkakaabalahan dito sa loob ng greenhouse ay ang pagtatanggal ng mga dry leaves. And then, naglalagay na din tayo guys ng pesticide dito sa ating mga succulent. Kung napapansin nyo guys, yung mga succulent natin may mga lumaki na din. So, ang sekreto guys ay nag-bottom watering tayo. Yung mga succulent nga pala natin ito guys, ay nilagyan din natin to ng konting fertilizer nung nirepot natin. So, ang tinatarget natin guys ay malalaking succulent yung gusto natin mangyari. So, ang ginawa natin ay nilagyan natin ng konting fertilizer. Ang fertilizer nga pala na ginagamit natin yung kulay yellow, yung mangap. Sa lupa naman guys, ang ginagamit natin ay yung ating original na soil blend. So, ang ginagamit natin lupa ay meron tayong patin soil, kanuma soil, akadama soil, pumice, vermiculite at saka carbonized rice hull. Sa ratio naman guys ng lupa, hindi na natin masyado guys dinadamihan ng patin soil. Dahil yung patin soil kapag dinadamihan natin, pagdating ng summer, marami ang nagbabaybay na succulent. So, medyo kontrolado natin guys ang patin soil. Sa pagpili naman ng succulent, any succulent naman gumaganda basta okay yung alaga natin. So, wala tayong problema guys kahit anong succulent. Basta yung succulent guys madali lang alagaan ay okay na tayo guys. Okay guys, kaunting pakilala dito sa ating mga succulent na meron dito sa loob ng greenhouse. Ang una ko nga pala ipakikilala sa inyo itong Onslow. Dahil marami tayo guys na propagate, so ginawa natin guys ay pinagsama-sama na natin sa isang pots. So lahat sila guys ay Onslow, medyo iba-iba nga lang yung mukha. And then meron din nga pala tayo guys ditong ilang mixed berry na nabili natin sa pre-market. Ang isa nga pala na meron tayo dito ay itong ating blueberry moon. So, napakaganda niyang succulent guys. Next ko naman ipapakilala sa inyo itong succulent na nabili natin sa isang event, itong Bibas or Beavers. So, maganda din siya guys na succulent. Siyempre, kung gusto natin guys na something cute or something kawaii na succulent, ang mai-recommend ko guys ay itong ating TP. Siyempre, hindi rin guys paaabog itong ating belladonna. So, napakaganda din niya guys na succulent. Saka, madali lang din siya guys i-propagate. And then, ito naman guys ay another TP. Next naman natin, napakikilala itong ating Laulensis. So,
Raurensis naman ang tawag dito sa lugar natin. Kung ang hanap naman natin guys something cluster, so ang mai-recommend ko sa inyo guys ay itong ating RGA. Napakaganda din niya guys na succulent. So ganito guys ang itsura niya. Ang isa pa guys na cluster plant na meron tayo dito ay itong ating subqueen. So itong subqueen natin guys ay medyo hindi siya typical na itsura na succulent. Next naman guys ay itong isa sa favorite natin na cluster succulent, itong ating Sichipucubini. Ang isa pa natin guys na paborito na cluster plants ay itong ating Bembadis. Kapag ganitong season, nagbo-bloom talaga yung ating Bembadis. Syempre, hindi rin natin kakalimutan itong ating Compactum. So, napakaganda niya din guys na succulent. Next naman guys na ipakikilala ko sa inyo yung ating succulent Happy. Talaga naman guys mahahappy tayo kapag ganitong succulent natin ay crowded na. Next ko naman ipakikilala itong ating succulent Marcio. Sorry guys, hindi ko sure yung pronunciation ha. Next naman ay pakikilala ko sa inyo na another cluster succulent ay itong ating Green Gilba. So ganito guys ang itsura niya. Next ko naman na ipakikilala sa inyo ang isa sa favorite natin na succulent ay itong Mibina. So crowded na din siya guys. Yung ating Mibina guys ay napakabilis lang mag-produce ng babies. Next ko naman na pakikilala sa inyo guys kung meron din tayong cluster plants syempre meron din tayo guys na medyo yellowish yung pagkakulay ng succulent niya. So ito guys yung ilan sa mga succulent na meron tayo dito sa greenhouse. Kung meron guys na something cute or something kawaii na succulent ay meron din tayo guys dito na something wild na succulent. So ang isa guys mayroon tayo ay yung ating Black Queen. And then, meron din tayo guys dito na Blue Dragon. So, something wild din sa akin ang itsura ng ating Blue Dragon. And then, meron din tayo guys dito na Korean succulent na Round G. Next ko na may pakikilala sa inyo itong mga mapupula natin na succulent. Kahit guys summer na ay nananatili pa rin sila mapupulang succulent. Ang isa ko guys na may ipakilala sa inyo itong ating malaking succulent na Robin Cross Colorata Branditi. So isa din ito guys sa favorite natin na succulent. And then, meron din tayo guys dito na Pink Honey. So, mapula din siya guys na succulent na may pagka-avoides.
Ang next ko na maipakikilala sa inyo guys ay isa sa pinakamatibay din na succulent. Actually guys, meron din tayo nito sa ating succulent garden. Ito ay ang Rubidona. Ang isa pa natin na paboritong malaking succulent ay itong ating Takasango no Okina. Madali lang guys alagaan itong Takasango no Okina at saka yung kulay niya guys ay mapula din kapag ganitong malamig na yung panahon. Ang next naman guys ay isa sa kauna-unahan natin succulent na nabili natin ay itong ating GB Flora. Ang GB Flora nga pala guys ay lumalaki din succulent. Ang next ko na maipakikilala sa inyo guys ay itong ating silhouette na succulent. Sa mga gusto guys magparami or gusto mag-propagate ng succulent, may i-recommend ko guys itong succulent na ito. Siyempre guys, ipakikilala ko rin sa inyo itong ating mapulang succulent na si Roca. Actually guys, matibay din siyang succulent. Ang issue nga lang guys, kapag agaboides yung succulent natin ay mahirap siyang i-propagate through leaf propagation. So kapag nagpo-propagate tayo ay nag-beheaded tayo ng succulent. Ang next ko na maipakikilala sa inyo guys ay itong ating mga bagong ripat na Deutsch Champagne. Medyo mahina nga lang guys tayo sa pronunciation. Hindi tayo sure guys sa pronunciation na. Ang next ko na maipakikilala sa inyo guys ay itong ating nabili sa Layer Succulent na Winter Flower. Bukod guys sa maganda siyang succulent ay matibay din siyang succulent. Hindi siya maselang alagaan. Para sa mga gusto guys ng mga malalaking succulent, may i-recommend ko itong si Winter Flower. Itong succulent na ito guys ay lumalaking succulent. Actually guys, sa loob ng greenhouse, si Winter Flower ang isa sa pinakamalaking succulent. Ang next ko naman na ipakilala sa inyo, itong ating Wild Colorata. So napakaganda din niya guys na succulent. Isa din ito sa favorite natin na succulent. Ang next ko na maipakilala sa inyo itong ating Orpet. So ito guys, Orpet ay nahihirapan ako sa kanyang pagandahin. Hindi ko alam guys kung anong gusto niyang alaga. Ang next ko naman na ipakilala sa inyo itong bagong bili pala natin guys na succulent. Itong ating succulent Ate Majak. Hindi ko sure guys ang pronunciation ulit ha. And then, meron din tayo guys ditong Sensi Queen. Ito nga palang Sensi Queen guys ay madali lang din siyang alagaan. And then guys, ito nga pala Rose Mammon natin ay nabili natin sa Layer Succulent. So, maganda din siya guys na succulent. And then, meron na din tayo guys na ionium dito. So, sa ngayon guys, dalawa pa lang yung ionium na meron tayo dito. Siyempre guys, lagi pa rin bida itong ating Blue Jelly Bean. So, madali lang guys din alagaan ng Blue Jelly Bean. Dito naman sa zone na ito guys ay mga bagong ripat pa lang na mga succulent. So, hindi pa siya talaga totally stable. Ang update nga pa lang ito guys ay for the month of November. So,
pag November guys ay nagpi-prepare na tayo para sa pagdating ng winter. So baka guys sa next natin na update iba na rin guys ang itsura ng ating mga succulent at saka iba na din guys yung pwestuhan ng ating mga succulent. So kailangan natin guys protektahan itong ating mga succulent sa sobrang lamig ng winter. Siyempre guys, ipakikilala ko rin sa inyo ang ating succulent Lola. Ito nga pala guys, Lola maganda din siyang succulent, saka hindi rin siya masyadong mahirap alagaan. Kasama din natin guys, ipakikilala itong ating Omoide Natsuyo na succulent. So napakaganda din niya guys na succulent, wala din tayo masyadong issue kay Omoide. Next ko na maipakilala sa inyo guys ay yung isa nating no-name na succulent. So ito nga pala no-name succulent natin guys ay naripat na rin natin. Next ko na maipakikilala sa inyo guys ay itong ating dalawang imbricata or rose cabbage. Yung isa guys ay okay naman, yung isa naman guys ay hindi masyadong okay. Next ko na maipakilala sa inyo guys ay itong ating Hyalina hybrid. Itong Hyalina hybrid pala guys ay madali lang siyang paramihin at saka hindi siya mahirap alagaan. Next ko na maipakilala sa inyo guys ay itong ating Monroe. Itong Monroe guys maganda din siyang succulent at saka lumalaki din siya guys na succulent. So mai-recommend ko ito sa mga gusto ng malalaking succulent. That's for all guys. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin dito sa loob ng greenhouse at sa pagbisita natin dito sa ating mga succulent collection. So far so good naman guys itong mga succulent natin.